Okay, at magandang araw po muli sa ating lahat at nawa ay patuloy tayong lumago sa pag-ibig ng Diyos at sa pagkilos ng kanyang banal na espiritu sa ating mga buhay. Excuse me. At ako po muli ay mag-aaral ng kanyang salita. At ito po ay aking pinamagatang sa tanong na sino ang aking pinaglilingkuran. Pero bago po natin umpisahan, tayo po ay manalangin. Panginoon, pagpalain mo kaming lahat, Panginoon, at samahan sa mga oras na ito, maibigyan ka ng kaluwalhatian, kadakilaan. Buksan mo po ang aming puso't isipan, Panginoon, upang makita namin ang nais mong ituro at sabihin. Ganyan din po ay masabi namin ang nais mong iparating, O Diyos. Dalayan ko, Panginoon, na samahan mo kami at bigyan ng lakas ng loob, at samahan mo kami, Panginoon, upang hindi kami, Panginoon, maligaw, Panginoon, sa aming mga sasabihin. Dalayan ko, Panginoon, na ikaw ang mabigyan ng kapulihan, kadakilaan, mabigyan ng kaluwalhatian sa aming mga buhay. Ito po, Lord God, ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Alam ko po, no, pamilyar na kayo sa aklat ng Lucas 4:13. Ang kwento po nito ay tungkol sa ating Panginoon, na kung saan dinala po ng banal na espiritu ang ating Panginoon sa ilang, at doon po ay sinubukan siyang tuksuhin ng kaaway at sa iba't ibang pamamaraan. At di alam ko po na hindi ho tayo exempted, no, sa pagtukso ng kaaway. Maging sa mga panahong ito, mas matindi pa ang ginagawang pagtutukso ng kaaway, at hindi maging yung ibang mananampalataya ay nakakaranas po ng pagtukso ng kaaway. At kung babalikan ho natin sa Lucas 4:13, ako po ay sobrang namamangha sapagkat kung paano katindi tuksuhin ng kaaway ng ating Panginoon, ay ganun din niya katindi harapin o sagutin yung kung paano niya malalabanan yung pagtukso sa kanya ng kaaway. Isipin niyo po, hindi lang ho dahil sa anak siya ng Diyos at banal, at kilala ho natin siya nga matuwid. Pero kung isipin nyo, andun ho siya sa time na kung saan mahina na ang kanyang katawan. Sapagkat alam na po natin na nag-ayuno siya, nga po sabi, at sa 40 araw, napakahirap po yun. Tapos, darating yung pagtukso sa'yo at ooperang ka ng mga bagay na higit na kailangan sa mga panahon na yon. Kung ilalagay lang ho natin yung sarili natin doon sa pagkataon na yon, hindi ko alam, malamang sa malamang. Kaya nga nakakamangha ho talaga yung pag-respond ng Panginoon dito sa ginawang pagtukso ng kaaway. Ewan ko lang ho sa inyo kung paano ho tignan, pero ganun ko ho ngayon nakikita yung gawa, yung pagsagot ng Panginoon doon, kung paano siya kahanda sa mga tukso ng kaaway. Anyway, basahin ho natin yung Mateo 6:24. Walang aliping makapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ng ikalawa, paglilingkuran ng tapat ng isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ng Diyos at ang kayamanan. Sabi ho sa Mateo 6:24, hindi ho pwede sabay na paglingkuran ng dalawang Panginoon. Hindi ho pwedeng paglingkuran ang kayamanan, ang Diyos at ang kayamanan. Although hindi man ho kayamanan, palitan natin ng trabaho, pagkain, sakyan, ano pa ba? Ano ba mga ibang bagay na pwedeng natin minsan na ipapalit na at nakikita natin mas mahalaga pa sa Panginoon. Hindi daw ho pwede na sabay maglingkod. Sabi ho sa unang Korinto 10:21, hindi ka makaiinom sa saro ng Panginoon at sa saro ng mga demonyo. Hindi ka makakabahagi sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga demonyo. Sabi naman sa unang Korinto, hindi ka maaaring makibahagi sa habag ng Panginoon, the same time makikibahagi ka sa habag ng demonyo o sa gawain ng Diyos at sa gawain ng demonyo. Hindi daw ho maaari. Kung sa Mateo
Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Dito naman sa Korinto, sa unang Korinto, di naman maaaring maglingkod o makibahagi sa Diyos at sa demonyo. Sa Galatians 5 naman ho, sa Galatians 5:17, ang sabi, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu, at ang espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Sabi naman ho sa Galatia 5:17, na ang espiritu ay laban sa laman, at ang laman ay laban sa espiritu. Magkalaban ho sila. So hindi ko pwede mamuhay namumuhay ka sa espiritu, tapos mamumuhay ka sa laman. Hindi ho pwede. At hindi naman ho pwede mamumuhay ka sa laman habang namumuhay ka sa espiritu. Hindi ho pwede. Kailangan pag namumuhay ka sa espiritu, at kung namumuhay ka sa laman, ay sa laman. Ba't ko ho ito sinasabi? Ba't ho ito nailagay? Ba't ho natin ito kailangan pang sabihin? At kailangan ipakita? Isa lang po, mga kapatid. Ibabalik ko lang po yung title ng ating pinag-uusapan ngayon. Sino ang aking pinaglilingkuran? Naniniwala ho ako na kung kilala ho natin yung ating pinaglilingkuran, wala ho magagawa sa atin yung tukso ng kaaway. Kung sino po ang ating pinaglilingkuran, malamang sa malamang siya lang po yung ating susundin at ating pakikinggan. Ako po'y naniniwala. Although mahirap, pero ako po ay naniniwala na hindi maaaring maglingkod ang isang tao sa dalawang Panginoon. Ayun ang sabi ng Mateo. Sabi ng Panginoon, walang alipin o taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapapuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ng isa at tahamakin ng ikalawa. Marami na po ako napakinggan tungkol sa pagtetempt sa Panginoon. Yung iba tinignan nila kung sa aspeto tinignan na natetempt ang isang tao sa iba't ibang pamamaraan ng kaaway. Dahil nakakalungkot man po sabihin, ganoon na po tayo kababaw minsan na isang tatabi na natin yung kayang gawin ng Panginoon sa atin. O ito, ititempt ka na ito dito sa gantong bagay, ititempt ka ng kaaway. Nakalimutan ho natin na may kakayahan ng Diyos na sa atin yung banal na espiritu upang maiwasan at tayo ay hindi matukso ng kaaway. Oho, mahina ho ang ating mga laman. Lahat po tayo maaaring tuksuhin ng kaaway. Lalo na tayo po ay nandito sa mundo na kung saan pinaghaharian ni Satanas. Sabi po sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ngayon ho, ibabalik po uli yung ating pamagat. Sino po ang ating pinaglilingkuran? Baka po kaya hindi natin makita yung sinasabi dito na kung ano yung mabuti, yung kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Baka po dahil hindi ho natin talaga alam kung sino yung ating pinaglilingkuran. Mag-transform ho daw tayo, magbago. Sabi sa unang Pedro 5:8, maging handa kayo at magbantay, ang dyablo ang kaaway ninyo.
ay parang liyong umuungal at nag-aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Ganun ho, tignan ni Peter yung kaaway. Laging handa. Kaya dapat po lagi rin ho pala tayong handa. Kung iisipin ho natin, no, ilang araw po ba ang meron sa isang taon? Ngayon, kung ngayon lang ho tayo magiging handa, paano po ang bukas? At kung bukas lang ho tayo magiging handa, nasayang na yung araw ngayon. At paano pa kayo mga darating na araw? Ilang araw po ang meron tayo sa isang taon? Ang sabi sa Mateo 26:41, magbantayan kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ayan po ang sabi ng Panginoon. Magbantayan tayo at manalangin. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Meron ho tayo na pangontra para sa pagtukso ng kaaway. Ngunit ang kailangan lang po natin maging handa, sapagkat ang espiritu po ay handa. Ngayon, kung ang ating Panginoon ang siyang pakikinggan at paghahariin sa ating buhay, at wala na tayong ibang Panginoon, ang espiritu po ay handa. Tanong ko lang po muli, no? Sino po ngayon ang ating pinaglilingkuran? Kailangan ho maging malinaw, sapagkat hindi ho tayo pwede maglingkod sa dalawang Diyos, sa dalawang Panginoon. Hindi ho tayo pwede maglingkod. Hindi tayo pwede maglingkod sa Diyos sa mga bagay na gusto natin. Hindi tayo pwede maglingkod sa Diyos, the same time naglilingkod sa demonyo. Hindi ho tayo pwede maglingkod sa Diyos habang pinaglilingkuran natin yung ating mga laman, naisin ng laman. Sapagkat kung alam natin kung sino ang ating pinaglilingkuran, alam natin o malalaman natin kung sino ang nagtutukso sa atin. Sabi sa unang Juan 2:16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Hindi ho sa Ama ang mga bagay kung alam ho natin na hindi sa Kanya. Ayun po ang sinasabi ni Peter, na maging handa kayo, at sinasabi ng ating Panginoon na magbantayan tayo at manalangin. Tinanggap po natin ang ating Panginoon. At alam po ba natin at kilala natin kung sino ho ang ating tinanggap? O sa salita lang? Ngunit alam ko at ako'y naniniwala na tayong lahat ay tumanggap sa ating Panginoon at siya ang nangunguna at sa ating buhay. Amen? Amen? Sabi sa Galatia 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, at ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Sana po maging ganun tayo lahat. Na hindi na tayo ang nabubuhay kundi ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil kung tayo po ay nasa Panginoon na, sabi po sa Roma 8, kaya nga wala nang kautusan, wala nang kahatulang parusa sa mga tao na ipag-isa kay Kristo Jesus. Malaya na ho tayo.
sa parusa. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu na nagbibigay buhay dahil sa pakikisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa utusan ng kasalanan at kamatayan. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Alam ho ng Diyos na mahina tayo, ang pagiging tao natin. Kaya sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin at mamuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Ayun ho ay namumuhay tayo ayon sa Espiritu. Ayun ho ang pagkakasabi dito sa kanyang salita. At hindi na ho tayo namumuhay sa laman sapagkat tinanggap na ho natin si Kristo. At kung tinanggap na ho natin ng ating Panginoong Jesus, siya na po ang namumuhay sa atin. At kung siya na ang namumuhay sa atin, tayo po ay pinapangunahan na ng banal na Espiritu. Tignan ho natin sa Galatia 5:22-23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ayan po ang ating taglay. Kung taglay ho natin ang gantong mga kakayahan na ng banal na Espiritu, ano pang magagawa ng tukso ng kaaway sa atin? Kung tayo ay mayroong katapatan sa ating Panginoon, kung tayo ay may pag-ibig sa Kanya, ramdam natin yung kagalakan, may kapayapaan, at sa anumang hinaharap natin, meron tayong katiyagaan. Naghahari sa atin yung kabutihan, kabaitan. Hindi ho tayo. Kung ang banal na Espiritu ang naghahari sa atin, wala ho magagawa yung kaaway na sa atin. Ngunit mahina ho ang ating mga laman. Sapagkat sabi sa Galatia 5:19-21, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkaagalit-galit, at kasakiman, pagkampi-kampi at pagkabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Wala pong bahagi sa kaharian ng Diyos ang mga namumuhay pa rin sa pagiging laman. Ang sabi ng Panginoon natin sa Mateo 26, walang taong makapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat maaaring kapuotan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Maaaring maging tapat siya sa isa at pawalang halaga ang ikalawa. Ay no, ang mahirap. Minsan di ho natin nakikita. May mga bagay na ino-offer sa atin ng kaaway na hindi natin namamalayan na tayo pala ay napapalayo na sa Panginoon. Yung akala nating okay lang, okay na, okay lang pala. Hindi ho tayo makapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ano sabi ng ating Panginoong Jesus sa Juan 14, wala na 14 natin, John 1, ayun, John 1:14, 15 ang 21. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos.
Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan. Ayun po ang meron na tayo, yung mga nagsitanggap, na hindi matanggap ng sanlibutan. Sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay sa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Ngayon, ibabalik ko sa inyo ang tanong. Sino po ang ating pinaglilingkuran? Ang pag-ibig ng mundo o ang pag-ibig sa atin ng Diyos? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa katuruan na ito. Nawa ay maging malinaw sa amin, Panginoon, na ang aming Panginoong Diyos ay aming pinaglilingkuran. Ikaw na ang pag-ibig ay totoo, walang katulad, walang kapantay. Nawa ay maging malinaw sa amin, Panginoon, na kaya naming labanan ang tukso ng kaaway sapagkat kami, Panginoon, ay pinapangunahan, pinaghaharian ng iyong banal na Espiritu. Samahan mo kami, Panginoon, kung kami po, Lord God, ay umaharap sa mga matinding pagsubok. Dalayan ko, O Diyos, na patuloy kang mabigyan ng kaluguran at manatili, Panginoon, na matagpuan mong tapat na naglilingkod sa iyong harapan. Ito po, Lord God, ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen.